Karong adlaw atong basahon ang suwat nga pinada sa usa ka sender nato nga sa tan-aw nako mao pa ang pinakabata nga sender sa tuang YouTube channel nga naguluhang Past Tense, Storya ni Christian. Dear Papa Joe, good day nimo ug sa tanan nga namino karon. Just call me Christian, 16 years old. Right now, na ako diri sa northern part sa Luzon, Ilocos Region to be exact. Ang akong papa ang taga diri sa Ilocos Region. Akong mama taga Cebu, mao nga makamao ko nga mobisaya. Actually, doon ako'y tulo ka lingwahe, Ilocano, Tagalog, ug Bisaya. Ganahan kong mga love stories. Mo'y akong kalingawan. Dili ko mahilig og TV, pero hilig kog sounds. Hilig po ko og YouTube pero kasagaran mga love stories ni Papa Dudut ang akong paminawon. Bago lang yun ko nakadiscover sa imong YouTube channel and I found out nga mas nindot og istorya dinhi. Mao nga nakadecide ko nga isuwat sa Binisaya ang kaagi sa kong mama og papa. Sa tinod lang nagpadana ko og suwat nga tukang Papa Dudut pero wa niya nahatagi higayon nga mabasa. So karon I'm hoping nga matagad nimo ang akong istorya ug ma-on air nimo sa imong YouTube channel. Ug salamat daan Papa Joe. Nagsugod ang tanan dihang nakabalita ming dunay shooting sa salida ang usa ka sikat nga singer turn into artist o aktor sa among lugar. Nagpuyo demi sa usa ka probinsya or barangay nga gamay lang pero abot man gihapon ang kuryente. Doon na say wifi so maka-internet mi. Bisan og nanami sa hilit nga lugar, matud pa 10 centavos na lay pliti padong sa langit. Pero wag ka updated mi sa mga pangitabo sa kalibutan thanks to the internet. Ay nakadawat lang kay pobre kayo mi, usahay ra kayo mi makaload, particularly ako na ako'y cellphone pero tagsara maka-online kay lagi magpaabot nga maka-budget o niya maka-load sa cellphone dayon makapaminaw sa imuhang mga storya Papa Joe. Og walay load mapugos ko og tan-aw og TV kay nga akong mama og duha ka mga igsuon nga si Marie ug si Claire nagsunod og teleserye sa local nga TV station nga ilang paborito. Pero tungod lagi kay pobre mi, ang akong papa farmer lang, ang akong mama kay tabang-tabang pud sa akong papa sa uma. Usahay maputlan mi og kuryente kundi mi kabayan. Sama niya itong usa ka gabi nga minghoy kayo og ngit-ngit pa kayo nga mong palibot tungod kay nagdagkot lang si mama og kandila. Ako Papa Joe, bisan og dili ko bright sa klase pero naningkamot ko nga magtuon kung dunay test. Pait kayo nga mag-study ka nga ngit-ngit. Nakaingon ko sa akong Papa Edward nga, Pa, kanus ade mabayran na nga tong kuryente kay lisod kaayo ning mag-study taoy nga ngit-ngit kaayo. Matod ko pa. Basinog ma, makapangita og kwarta o makabayad na ta pero samtang naputlan patag kuryente antos lang sa kay si Kennedy bitaw, pobre man pud to. Magdagkot man pud og kandila kung magbasa og libro, magabi tubag pa sa akong papa, Papa Joe. Kennedy? Kinsa man nas Kennedy pa? Imo nang amigo? Pangutana ko pa. Dili uy, amigo gud. Presidente na sa Amerika sa una. Tanawa ang iyang pag-antos na presidente. Tubag pa sa akong papa. Kennedy? Nako pa nga nangunot ang agtang kay kibaw ko nga dili si Kennedy ang iyang gipasabot. Lahi nga presidente. Kung wa ko masayop, si Abraham Lincoln ang iyang gipasabot nga pobre pud kaayo pagkabata. Manghuam ra kuno og libro sa silingan unya magdagkot ng kandila. Kay lagi wa pud sila'y kuryente. Wala na ko gikoreksyon si Papa kay maluoy ko sa kong amahan nga natagba og trabaho para lang makaskwela mi kaming tulong nga man nag-igsuon. Ako diay ang kamagwangan namo. Graduating nako sa high school sa usa ka public school sa Mua. Unya nagsunod nako si Marie kay second year high school. Unya ang among kamanghuran nga si Claire. Butan kayo ang akong papa. Desente bisan og bag-uuma lang. Makamao nga mo respeto sa iyang isig ka tawo. Humble, taas og pasensya ngadto sa akong inahan nga usahay mo maldita kay lagi mao ilang sulti-sulti nga maldita gyud daw ang mga taga Cebu. Patay-patay ni Papa ang iyang lawas para lami nga di magutman ang iyang mga anak. Makaskoy lami kay bisan og public na agyapoy gasto. Dala na sa pliti og baon.
Bilib ko sa kong Papa Edward kay bisan og walang-wala unya na ay project sa eskwelahan. Maningkamot gyud og pagpangita para makapalit lang mi og project ug makapalit og mga gamit sa eskwelahan. Akong Papa gud halos wanay ilis-ilis. Tagsa ra maligo kay ug niya pa kinsa man sa iyang pahumutan nga naraman siya sa uma pirmi. Nagbaso linong ko nganong nireklamo pa ko nga ngit-ngit. Di na magidunta kinahanglan kay kailan ako sa kong Papa nga mangita gyud siya pamaagi nga mabalik ang among connection sa electricity. Pero kini nga kung duha ka mga manghod kulit kaayo. Sige reklamo nga di na daw sila kasunod sa teleserye nga ilahang tan-awon kay ilabay nga mga idol ang nagda sa mong salida. Nga itago lang nako sa pangan nga Rico. Kini si Rico nga kasing edad lang siguro sa kong Papa. Nagsugod gini siya pagka-singer. Nindot og tingog unya nisikat ang iyang mga kanta. Dayon nahimong artista, nahimong leading role sa mga teleserye og nisikat siya. Dili pa ko makalimot niya itong mga pila ka buwan nga nilabay samtang nananaw ming tanan sa salida. Nikalit og ingon si Papa namo nga amigo biya ako nasuna. Nang lingi ming tanan ngadto niya. Unsa pa? Amigo mo sa una? Pangutan ko pa niya. Dalang pahiyom kay kadto pa ko kadungog nga nagkomedya siya kay seryosoon biya kayo si Papa Joe. Pero imbis nga mutubag si Papa sa kung pangutana kung amigo ba gyud sila. Nilakaw ni paingon sa gawas og nagkuri-kuri sa iyang mga gamit sa uma. Wala na si Papa dihang nakigayon kung pangutana sa kong Mama Veronica. Ma, tinud nga kailas lang Papa og ganang artista nga si Rico. Disinya sa nga kong mama nga muhilom ko. Hinaya mo tingog diha Christian. Oh, tinud na. Dili kay ordinaryo man nagkaila lang. Close friend pagkakita na sila. Classmate na sila pag high school. Tubag pa sa kong mama. Unsa? Tinud ka ma? Wa ka nag-joke? Nagduwit mi pangutana sa kundo ka manghod nga maoy super kayo nga excited. Nisinya sa sad og hilom si mama kay masuko kuno si Papa istoryahan ang about sa ilahang friendship sa artista nga si Rico. Wa kuno ilay nakibaw, si Mama Veronica lang. Kung mauna ma og tinuod nga friends di ay silang Papa og si Rico, maadto ta silang shooting magpa-picture mi si Marie. Matod pa sa kung manghod nga si Claire. Nah, munid akong pangutana og musugot ba inyong amahan. Kay kahibaw na mo ana nga killjoy kayo na, anti-social pa. Dili ganahan makipagsalamuha og mga tao og labaw nga usa ka artista na si Rico. For sure, nagyud ang mga tao po dito og mag-ilugay na nga magpa-picture. Tubag pa sa kong mama ngadto sa kong mga manghod. Kaya nga akong Papa, dili man interested niya. Ako mga manghod naman. Ang akong mga manghod nga mga babae na mugos gyud nga moadto sa gisyutingan ni Rico. Medyo layo ra ba gyud kay tuwa sa lungsod niya among gipuy-an kay bukid nga part. Dili pa allowed akong mga manghod nga maglakaw-lakaw og layo nga sila ra. Unya dili man pud kuno sila kaduol kang Rico. Kanay ni daghang mga security guard. Mas mayon taog sila si Papa. Kung tinuod man gani nga classmate sila pag high school. Pagkaugma sa buntag before nilakaw si Papa paingon sa uma, gialihan siya ni Mama Veronica. Edward, daghan kong nakitaan nga salida ni Rico ba. Ginahan po ko nga makakita niya bisa kausa lang. Matod pa sa akong mama. Hangtod po day ikaw Veronica. Sige. Unya muli ko sayo. Muadto ko sa lungsod. Ako atuon sa Rico. Sa iyong gipuy-an. Bahala nagdi ko niya tagdon. Tubag pa ni Papa. Ako nasabang nangutanan niya. Ganun di makatagdon pa nga amigo mga mo. Classmate mga mo sa una. Ipangutan na ba na Christian? Tanawa gud ni nga kumporma oh. Maan pa magani kong buang kay hugaw kay ko. Baho pang singot. Tubag pa ni Papa. Nganong di masugod ka maligo. Nga na may tubig di pa. Naisay sabon. Naisay shampoo. Matug ko pa nga to niya. Nakalakaw na si Papa diyang akong gi-face to face o pangutan si Mama. Feeling na ko mano. Naagyug kay kasayuran sa kagahapon nilang Papa og ni Rico. Sulti ko mabi. Pasinindot pa dayon na ang ilang kaagi akong isuwat unya ko'y padala nga to kang papadudot. Matod ko pa. Dili unta musulti si Mama nako kay masuko kuno si Papa istoryahan ang ilang kaagi siyang amigo nga si Rico. Labi na karon nga sikat na kay nga artista ang iyang amigo. Pero nadugay nagupangulit sa kong mama ni bigay gyud ni. Mao ni nitabo sa Pasdong long time ago. Si Papa Edward nimo nag-eskwela na sa ka public school sa La Union.
First year high school pa lang siya ug maupod ang unang kita niya kang Rico. Si Rico, nga wa kay mga friends, daghan ang di ganahan niya kay hambugiro kuno. Makita masab ni Papa ang kinaiya ni Rico nga buguyon, buli pud usahay, labi na sa mga babae. Unya, tabian pagyud kayo. Pero may gyud na sila matawag ang iyang atensyon silang teacher, kay tabian kayo si Rico ug bugo pagyud sa klase. Di na ganay na kamao sa leksyon, mao pa'y magsigig tabi. Kung tan-awon si Rico nga naglingkod sa pinakalikod nga bahin sa ilang classroom, murag gyud og naiyang kaugalingong kalibutan, way paki sa leksyon. Usahay magkanta-kanta kung mag-discuss ang maestra, mo nga pirmi nga malabayan og eraser. Pero in fairness, nindot og tingog si Rico. Si Papa Edward pod pobre kaayo sila. Mao gani naabot siya og laon yun kay ni-offer sa iyahang sa ka maestra nga mag-working student silang balay. Dito na pod siya ni puyo for free. Hangtod kaon, baon ug tanang gamit libre in exchange sa trabaho ni Papa sa ilang balay. Sa una pag yun, bata pa si Papa, kugihan na kaayo. So mao to, kung unsay makaon sa iyang maestra, maupod ang iyang kanon. Ang ilang breakfast, diha na pod siya magkuha para siyang lunch, mo nga lami og pagkaon si Papa. Kasagaran kuno corned beef with egg o di ba kaha bacon o hotdog. Every lunch time, iyahay nag-abli sa bawnanan ng mga classmate ni Papa. Apil na pod siya. Excited pirmi siya sa iyang sudan kay pirming hotdog o corned beef. Matinga na lang si Papa kay si Rico nga iyang classmate hilom kaayo ni nga mulakaw sa layo. Adto siya sa walay mga bata nga mukaon sa iyang baon. Tungod kay curious si Papa nganong sa kakiat o kasabaan sa klase ini nga inigting lunch mulakaw og layo, iya kining gisundan o giduol. Ari ko mukaon ha, nindot diri kay hangin. Matud pa ni Papa Edward dungan siya pag-abli sa iyang lunchbox, pero wa nalipay si Rico. Nganong ari maga nga ako may nakauna diri pangitag laing lugar dito. Ako ning teritoryo diri. Singhag pa ni Rico nga to kang Papa pero wagi ni pahawa si Papa. Hinuon niyang gioferan si Rico sa iyang sudan nga corned beef. Nagduha-duha pa si Rico nga mopunit sa sudan ni Papa. Nauwaw ta siya pero wa niya mapungi kay kakaunon na siya og lami nga sudan. Pagtanaw pa ni Papa sa baon ni Rico kay kanon ra gyud og gamay nga pouch sa patis. Mao di ay nga magpalayo siya kay mauwaw siya sa iyang sudan. Mao to ang hinungdan sa ilang friendship ni Papa Edward ug ni Rico. Magdungan na sila lunch permi ilawom sa dakong kahoy ni adto. Tuyon gyud ni Papa og daog extra nga sudan kada buntag kung mag-andam na siya sa iyang lunch kay lagi iyang i-share nga dukang Rico. Lami agid sa corned beef tapa ug kining sunny side up nga egg paborito kay nako ni. Matud pa ni Rico samtang sige hungit. Nya malipay na lang po si Papa nga magtanaw siyang amigo nga ganado kayo nga mukaon. Ugma, meatloaf akong lutuon kay paborito po na nimo. Unsay gusto nimo sa egg, sunny side up lang gyapon o scrambled? Pangutana pa ni Papa kay siya may tigluto sa pamahaw sa iyang giworkingan nga maestra. Sa sunod nga mga adlaw ni samot ang ilang kasuod, gi-convince ni Papa Rico nga mag-study sa ilahang lessons para di siya maglisod pirmi og pangupya. Kay og di pakopyahon sa answer si Rico, mazero gyud ni pirmi. Murag wag gyud na siya interest sa iyang studies. Rico, unsa day mong pangarap ini kadako? Pangutana pa ni Papa niya. Dako na bitaw ko. Pero wag yapon ako naabot akong ultimate dream Tubag pa ni Rico. Nasyak si Papa, nakadungog nga doon na day ultimate dream. Abi magud niya og happy go lucky lang, way damgo, way interest sa pag-eskwela. Akong ambition in life gyud kay mahimong artista. Matud pa ni Rico. Nakatutok ko pinakalit si Papa kang Edward kang Rico. Dili posible. Pwede naman siya mga artista kay may tsura pod. Bisan og di kayo hamis ang panit tungod kay pobre lagi. Ni kanta og kalit si Rico. Sana'y wala ng wakas ni Ray Valera. Pero ang tingog murag version ni Mark Bautista. Murag uduga maparalay si Papa na minaw sa kanindot sa tingog ni Rico nga mukanta. Doon na siya talent nga pang singer gyud. Pwede kay ka masinger by Rico. Imong tingog labuan pa ganin mong mga singer karon. Matud pa ni Papa Edward. Hay, mawalagi yung tabay pero ang problema ang sahon ako. Asa ko magsugod nga kadagan niya parihon ako og nindot pud og mga tingog.
Nang ambisyon pod nga musikat pero wag yun na discover. Ang ending dito ni sikat sa videokihan. Tubag pa ni Rico. Ay lang papakawa sa paglaom bay Rico. Pilipad sa unggoy. Duha baya, basinog musikat ka. Panagad gyud ha. Pagkomedya pa ni Papa Edward para pagpacify kang Rico. Kamao di ay di siya ganahan nga muskuila kay gusto siya nga mag-artista. Kung artista lagi kuno, no need na ang education. Kasagaran sa mga child star, wa makaskuila. Unsaon man, kanang diploma kuno nga daghan na magkwarta. Muna'y prinsipyo ni Rico. Mao punay dako niyang damgo nga musikat ug mudaghan ang kwarta pinaagi siyang talent ug hitsura. Tungod kay no na siya nga bugo sa klase, way gusto nga makipag-partner niya sa mga school activities. Kanaganing magrupo-grupo ug mag-pair-pair, dili siya papilon sa iyahang mga classmates kay wa ko ni pulos. Usa kay gayon niya to sa ilang science subject ningon ang teacher nga group yourselves into two para sa science project. Si Rico wag gyud ganahan makipag-partner niya. Samtang sa laing bahin si Papa Edward doon na partner, si Lizzie, kay siya man gyud ang BFF sa klase. Kay pareho sila ng mga honor student. Pareho seryoso sa klase. Ug labaw sa tanan, si Lizzie ang muse sa ilahang classroom. Mao nga daghan ang niingon nila nga parison sila. Ug ngano daw, wa sila magkauyab. Lizzie, pwede sa nga magpartner sa ni Joanna kay ako lang na partneran si Rico kay tuwas gawas nagpaso-paso murag sa pretendent. Matod pa ni Papa siyang BFF nga si Lizzie. Nisugot raman sab si Lizzie, mao nga nigawasan si Papa sa ilang room ug giadto si Rico. Kitang lay partner bay? Matod pa ni Papa. Ha unya si Lizzie, makaya din nimo nga ihatag siya sa lain. Tubag pa ni Rico nga pinasmile pa nga murag double meaning ang pagka-deliver siyang istorya. Actually nakaibaw na si Papa Edward nga na-crush si Rico kang Lizzie. Ayaw kahadlok ka ba Edward di na ko nilugon sa Lizzie nimo. Wa pa na sa kong unahuna ang maguyab-uyab kung dili ko musikat. Di ko manguyab og babae. Tubag pa ni Rico dang kidhat sa mata. Usa ka adlaw niya to ni absent si Papa Edward kay gilantan og 5 ka adlaw gyud. Wa ka eskwela kay isug kuno kayo ang virus ngayong nahanggap mao nga puwerte niyang luyaha. Gasilan siya og higda sa ilaha. Gipapawauli gyud siya sa probinsya sa maestra ngayong giworkingan kay hadlok matakdan ang iyang gagmay nga anak. So mga 1 week gyud nga wa maka-eskwela si Papa. Diyang naayo na siya og nakabalik nag-eskwela. Sa ilahang first subject nga English, gipapangita na sab sila og partner para sa role play sa ilahang subject-verb agreement nga lessons. Mao na nakita ni Papa ang paglingi niya nga nagtapad na si Lizzie og Rico. Sila na ang nagpartner. Mao nga nangita na lang siya og laing partner. Pag-abot sa ting lunch, excited na nga ni Padung si Papa sa ilang paboritong place ni Rico. Gidaghan gyud niya da ang sudan kay paborito ni Rico ang tosino ug longganisa sa Ilocos. Pero nabaho siya pag-abot sa ilawom sa kahoy kay wa na ginusara si Rico. Guess what kinsa iyang kauban? Way lain kundi ang BFF ni Papa nga si Lizzie. Nag-uul siya nga murag nabaw. Feeling niya murag di siya bilong either nilang duha ni Rico or ni Lizzie. Usa ka semana ra nga nawa siya pero pagbalik niya murag lahi na ang kalibutan nga iyang naabtan. Nala siya silang duol pero gusto na lang niya nga mubalik og agi tungod sa kaikog nga basin o makadisturbo siya. Sa duha nga happy kay tan-awon. Wagan ni makabantay nga nara siya sa ilang atubangan. Hoy Edward, dako isulti nimo, dali. Nadungog pa niyang tawag ni Rico niya. Og nibalik siya siyang agi og nitapad paglingkod sa duha. Nakita niya nga nag-share na po ng food sa Lizzie og Rico. Uy, kalamay gud ng sudan nimo BFF panghatag bi. Matud pa ni Lizzie nga murag wa ra gyud sa iyaha nga nasakitan si Papa niya tong higayuna. O sige. Sige, para kang Rico manutan na pero naam siya sudan. Imo na makanggiyatagan di ay. Tubag pa ni Papa pero si Rico abti kay nga nakapunit sa tosino og longganisa di Ilocos ni Papa Joe. Kay paborito lagi niya. Nangaos lang tulo niya to sa iyahang lunch nga awkward ang feeling kay masabtan niya nga nagpapretend lang ang duha nga okay ug walay something niya pero si Papa mismo nakasabot nga nagilahi nilang tulo. 12:55 na ang oras niyanto, 5 minutes na lang muring na ang bell para alauna. Nanood na sab sa klase pero nausab
ang duha nga sila si Rico ug Lizzie nga kalitraman nga nagkuptanay sa ilang kamot ug niya tubang kang papa dayon niyon nga, Edward, I hope nga di nimo ikalain ha. Kami nabaya ni Rico. Medyo nauwaw pa nga kumpisal ni Lizzie nga kang papa. O klaro man sab, unang kita pa lang nako ninyong duha sa atong first subject, murag doon nagyong may sekreto duha, tubag pa ni papa. Suwa ka na suko, Edward, nga nahug o giilog ko si Lizzie nimo. Sorry yun kay bay ha. Galit o yun kaayo kay katong ni-absent ka, diha mo gumi nagka-close. Matod pa ni Rico. Nitingog na ang bell ug mao tigingon nga say by the bell si papa. Kay siya nakapananghid na sa duha nga muuna na. Paspas kay glakang si papa nga nipaingon silang classroom pero wa siya ni surug diretso. Niadto siya sa toilet ug dito na nirado dayong hilak. Kung sa pamayang mahimo, wa pa gani na sugdi ang iyang love story, napalpak na dayon. Sukad niya to, di na sila magdungan og lunch ni Rico o si Papa Edward. Every time nga naiparis-paris silang classroom, di na po sila magpartner, si Papa og Lizzie. Kay sila naman duha ang magpartner ni Rico. Medyo nawala na gana sa pag-eskwela si Papa Edward. Sakit ba nga mawagtangan kag inspirasyon? Feeling niya, wa na'y rason nga matawag sayo para muadtog school para makita ng iyang crush. Niabot ang buwan sa March ug mao na to ang recognition day sa ilang school. Niduol si Rico ni Papa Edward. Congrats bay, og salamat kundi patungod nimo di ko kahuman aning second year. Matod pa ni Rico. Sabadya nga tungod nako nga tungod man na ni Lizzie. Kay siya may mong partners in crime. Pasalamat kang Lizzie dili nako. Malagi bay, wa gyud ko katuman sa promise nako sa akong kagalingon nga di maguyab-uyab og di mo sikat. I guess damguro gid siguro tanan nga lisod yun kabuton. Mura kong nangandoy nga kabuton ng buwan. Ay lagi pagpakawas paglaom ba imposible. Wa may imposible ani kalibutan na. Padayon lang si mong pangandoy nga musikat ko kagud. By the way, nakoy nahibawan nga singing contest sa usa ka TV station nganong di man nimo suwayan. Matud pa sa kumpapa niya. Moto ang last nila nga kita. Kay wa naman makeskwela si Papa pag third year kay namalhin na og Manila. Ang iyang maestra kay dito na po na-assign. Di na siya ginahan sa Manila. Kay samok, bisan gipakuyog unta siya sa iyang maestra para mahuman gyud ang iyang pag-eskwela pero nibalibad gyud si Papa. Dili lang ko ma'am. Matud pa ni Papa. Anong dili man ka nga nindot man kayo ang opportunity imong balibaran pangutana pa sa iyang maestra. Di lang gyud ko ma'am. Muli lang ko sa mua sa bukid. Mutabang lang siguro ko sa kong papa ug mama. Sa ilang pag-uma, tubag pa ni Papa Edward. Wagin ni kuyog sa Manila si Papa siyang teacher. Nipauli siya sa bukid. Niundang og eskwela o niya nitabang na lang sa iyang amahan nga nagpasaop sa bukid. The rest is history, Papa Joe. Isa nang ganap na magbubukid si Papa Edward. Unya, pila ka tuig nga nilabay, di ay Cebuana nga nidayo silang lugar nga mao ang akong mama Veronica. Dito nagka-cross ang ilahang landas, unya nagpakasal. Nabihag ang Cebuana sa Ilocano. Unya mao na dayon to nga gipanganak dayon mintulo sa akong mga igsuon. Mga oras og tunga gyud nga nagstorya si Mama Veronica nako sa kaagin ni Papa og Rico kung ngano nagkaamigo sila. Mao di ay nga murag lahi si Papa kay giilugan ri siya og babae. Maaya ra pud maoy nga wa magkadayon sa Lizzie og Papa kay wa unta og karon dinhi bisan og wa kus kalibutan kung sila pay nagdayon kay ingon ana ba yan na ang timeline kung mausab ang pangitabo, mausab ang tanan. Base nung gipanganak ko sa usa ka itik karon or uk-uk. Lagpas na yung kaya nga akong mga theories pero si Mama gisapungan ni kalit ang akong baba. Kaya yung nakita nga niabot na si Papa Edward. Iya na yung ning gisugat. O Edward, sa iyo malagi ka ni Pauli. Pero mas mayo noon kay magdungan lang tagpaniod to. Kita ni Christian kay ni absent man taon ni bataa karon. Matod pa ni Mama Veronica. Nagdungan mi paniyon to kami tulo ni Papa ug Mama. Unya samtang nangaon mi hilom kayo si Papa. Unya pag human na mo kaon nitindog og naligo. Nagtinanaway mi si Mama kay talagsaon ra kayo ang adlaw nga maligo si Papa. Labi na og udto na. Basta maligo siya og buntag dili pa na siya moadto og farm. Human og kaligo ni Papa nag-ilis pud ni sa pinakabag-o niya o pinakanindot nga t-shirt nga tinagkuan pa sa aparador.
Edward, nakailakaw? Pangutana pa ni mama niya. Oh, mato ko sa lungsod. Ato na ko ang hotel nga gipuy-an ni Rico. Gusto magugka ka nga magpa-picture niya. Tubag pa ni Papa. Nagtinanaway na sa ni Mama sa kalipay. Unya ningon ko nga, kuyo ko pa. Dili ta siya musugot pero namugusgyud ko. Ug nisunod ko niya, diyang nilakaw siya. Nawa na siya nahimo. Sumoto na nakay mi si Papa og bus padong sa main or sentro, in other words gitawag namong lungsod. Pero more like city na gyud siya sa mua Papa Joe. Sunod-sunod lang ko ni Papa nga naglakaw ra gyud mi gikan pa sa paghunong sa bus. Sa terminal gilakaw na mo ang layo kayo nga nimutangan sa hotel nga gistayhan ni Rico. After 30 minutes na mong lakaw naabot gyud mi. Pareho min duha si Papa nga nanimaho ng singot kay nagkadong singot na mi sa kalayo sa among gilaktan. Diha na mi sa hotel padong na mi musud sa entrance pero giblakingan mi sa guard. Asa daw mi padong o gitubag pod ni Papa nga adto na ko si Rico. Nisiga ang mata sa guard. Kinsang Rico? Rico ang artista? Pangutana pa sa guard. Oh, amigo mi niya kay classmate mi pag high school, mangumusta lang ko niya. Kay duga na mi wa magkita. Tubag pa sa kong Papa. Ni katawa ang guard nga kanang klase nga katawa nga bugal-bugal bitaw nga dang insulto din ingon nga. Kabaw ka man noy. Dili na nako maihap ang mga tao nga niari sa hotel nga nangangkon nga kaila silang Rico. Amigo, paryente, silingan ug uban pa. Tubag pa sa garden, abog na mo palayo. Kay nakaali ko numi sa entrance ilang hotel. Niatras por miyog nagpalayo. Nangupaw si Papa samtang sige nga nahangad sa hotel. Unya pa, sao man nato ni. Nga di man nato maistorya si Rico. Pangutana pa niya. Wa siya matubag, muro naguna-una dayan siya. Layo nilakaw sa unahan o misunod po ko niya. Nangita siya telepono o gimemorize din niya ang telephone number sa hotel. Unya dihang nakakita og telephone booth. Iyang gidial ang number sa hotel. I want to talk to Rico. Matod pa sa kong Papa nga kaistorya niya ang staff sa hotel. Nisiga kong mataog na siya ko kay wa pa di makalimot si Papa pag in English. Nitubagpod ang hotel staff nga, who's this? O nitubagpod si Papa nga pinapresidente sa Pilipinas ang tingog. This is Edward, his best friend. Tubag pa sa kong Papa. Gingnan siya sa operator nga wait for a while. She will connect the line to Rico's room. Nagkulba-kulba na gyud ang among dughan. Labi na ako, excited ko nga magkastorya sila si Papa o yung amigo nga si Rico after many years. Giconnect sa operator ang call sa room ni Rico. Pero guess what? Ang mga staff ni Rico nitubag og the way sila mo istorya sa kong Papa nga imposible kayo nga magkaamigo sila ni Rico. Pareho sila tunada sa guard o ang mga staff ni Rico. Kana bang murag na kaminos ba? Dagko na kayo panghupaw si Papa nga murag stress na kayo. Naluoy ko niya kaya di man gudunta siya ganahan nga makikita kang Rico. Pero napugos lang siya tungod sa akong duha ka mga manghod ug ni Mama nga gusto magpa-picture sa artista nga iyahang best friend. Mamauli na lang ta pa uy. Murag imposible kayo ta nga makaduolan ng Rico kay padong pa lang ta daghan na kayo muharang nato. Matod ko pa sa akong amahan. Suwayan lang natog balik ka usa sa hotel. Tubag pa niya. Sumoto nang lakaw na sa mi balik sa hotel pero wa mi kasulod kay lagi mauwaw na mi sa guard. Bildo man ang wall o pultahan mo nga makita rapod namo ang sulod. Diyan na mi sa atbang sa hotel. Si Papa nagpaabot nga ambot lang murag nagpaabot og wa. Feel na ko it's a waste of time. Unya si Papa naluoy ko niya kay napugos ra gyud siya. Kabado si Papa kay lagi dili na kuno unta siya ganahan makikita pa kang Rico. Kay mauwaw na pud siya kay base di siya tagdon or worst nalimot na sa yaha. Mga hapit na 1 hour ni nga nagbarog-barog sa ilang hotel. Kaulion na gyud kayo ko kay muramig mga tulisan nga o makililimos punan pa nga yagit kay migitsura tan-awon. Taod-taod ni hayag ang naong sa kong Papa o nitaas ang liog kay naa siya gitan-aw nga babae nga ninaog sa sakyanan. Nihunong tungod sa hotel. Kaila ka na niya pa? Pangutana pa nako niya. Oh, ako ng classmate sa una. Asawa na ni Rico. Tubag pa sa kong Papa. Si Lizzie na. Kalit ko pang tubag niya o nakatutok si Papa nako o nangutana og yun sa nako paggabaw about kang Lizzie. Dula dayon pa. Imo man ka ng classmate, BFF gud na nimo sa una. Posible kay nalimot na siya nimo eh. Matod ko pa kang Papa.
Pero si Papa murag kandila nga napupos. Wa gyud siya kusog nga moatubang sa iyahang past love. Hino nakasabot ako, ikaw ba'y masakitan sa imong love nga giilog sa imong best friend? Sakit gyud. Sa tanaw nako way plano si Papa nga moduol kang Lizzie. Mao nga nakauna ko. Og dili siya di ako. Anyway, way bodyguard sa Lizzie. Padung na ni nga musud sa hotel og nihunat ko og dagan Papa Joe. Wa na ko mananghit sa guard. Padung na ni nga musud sa hotel, nihunat ko og dagan Papa Joe. Og nisud ko. Diretso ko sa lobby og dito na ko naapsi si Lizzie. Ma'am Lizzie, ako di anak ni Edward imong BFF pag high school. Wanay daghang pasakali pa, kay ang guard ni paingon na nako og gibadlong na pug ko. Naa na pug kadung. Giingnan nga bawal lagi diri sa hotel nga musud ang mga fans ni Rico. Badlong pa sa guard nako. Pero gibara siya ni Lizzie. Okay ra guard, dili siya fans. He's a family friend. Matud pa ni Lizzie sa guard dayon atubang nako. Gigunitan niya kung bukton o gidala sa humul-humul kayong sopa sa lobby hotel. Asa man si Edward Rondong? Excited pa nga pangutana ni Lizzie nako. Tuwa sa gawas ma'am, mauwa mo siya magpakita nimo. Tubag ko pa. Ayaw ko tawag ag ma'am oy, Ate Lizzie lang. Kuhain mo papa ko, pasudla diri. Sugo pa niya nako. Na, di gyud tumusod diri Ate Lizzie kay mauwaw kayo siya. Napugos sa ganit siya ari diri tungod sa kong mga manghud nga mga fans kay ni Rico. Ay, kinis Edward, wa gyud mausab. Magiwawon gihapon kaayo. I wonder gyud sa niya papanguyab imong mama nga murag di man na ka mao manguyab. Matud pa ni Lizzie nga buutan kayo di ay kayo. Ang among gibuhat nanggawas min duha sa hotel og nilabang sa karsada. Sa atbang nga na diin nagbarog si Papa. Kami nalay ni duol niya para di na siya kalikay. Sa kong tanaw nang luspad si Papa nga diha na sa duol niya si Ate Lizzie. Labi na dihang walay arte nga nigako si Ate Lizzie og ni beso-beso niya. Kuwang na lang iyang itukmon si Ate Lizzie. Baho kay kulis. May kong tanimo uy. Matod pa ni Papa dang lingo-lingo nga murag di kaharong. Sus, ikaw Edward ba? Mula noon hanggang ngayon OA kay ka. Tubag pa ni Ate Lizzie nga sige katawa. Lizzie, asa di si Rico? Magiwawon lang gihapon ang tingog niya nga nangutana. Wa ra ba karon diri kay shooting sa ka public beach resort? Busy pud kaayo siya kay nag-apas lagi sa deadline. Ay kabalaka, ako ingnon nga diri ka. Butan kayo si Ate Lizzie namo. Iya pa ming invite nga musud sa hotel para mangaon pero musugot kaha si Papa. Imposible kayo nga may tabo na. Kay sukad ko nakamatngon og buot nga si Papa mambubukid na. Mura nag-ermitanyo nga mahadlok makigstorya og tao. Kontento na siya sa bukid. Unya si Ate Lizzie pagyud nga doon na sila kagahapon. Ako, gusto gid ta ko makatry og kaon ng sudan nga nasa hotel. Pero si Papa, puwerte na kabalibad nga manguli na kunumi. Wa nakapugong si Ate Lizzie kay muuli na magyud si Papa Edward. Pero sa wala pa mi kalakaw, nangay siya address namo. Unya cell number nako kay wa may phone si Papa. Ang promise ni Ate Lizzie nga muana sila sa Mumbalay after mahuman ang shooting ni Rico sa weekend. Puwerte gyud nga nakapanilhig ni Mama. Gidekorasyonan dayon ang among balay in preparation nila ni Rico ni Ate Lizzie nga muana sa among pobreng panimalay. Nagluto si Mama Veronica siyang special nga pansit ug adobong manok. Humot na kayong sudan sa mua pero dili ipakaon kay paabuton pa nga bisita. Para sa mga bisita lang daw to. Pero napanos na lang hapit ang pansit ug manok why artista nga nangabot. Sabado sa hapon ang giingon ni Ate Lizzie pero tungang gabi na lang wa gyud naabot. Hangtod pagkasunod adlaw sa Domingo nagpaabot lang gihapon mi pero wa gyud gihapon. Daan palagi gyud ko. Imposible kay tamuari si Rico dres ato. Kita nalay ang arion. Ako, kinsa man ko. Manghipos na ta kay di na to mangabot. Matod pa sa kong Papa nga nitaas na ang tingog. Murag na suko. Kay tagsarbe kayo ni masuko ang akong Papa. Nilabay ang mga buwan. 5 months na nakalabay so kan ni promise si Ate Lizzie nga mobisita sa mua pero para ni Papa. Promises are made to be broken. Kinsaragod siya nga bisitahon og sikat nga artista. Pobre nga nanimahong adlaw. Walay tupi. Walay ilis-ilis ug halos pagani wa na po'y ligo-ligo. Fix na gyud kaayo ang unahuna ni Papa nga gipaasa ramin ni Rico ug ni Ate Lizzie. Pero si Mama ug ang duha ka mga manghod mawad-iw paglaom. Positive kayo sila. Busy kuno kayo si Rico kay artista man gud.
Magpaabot lang kuno mi ug kanus-an ay free time ang artista kay motungar jud kuno na anytime soon sa mua. Papa Joe, 2 days after nagdilang anghel si Mama Veronica og duha ka mga manghod nako nga si Marie ug si Claire. Kay mga alas 9 sa gabi padung nami mga tug ni hunong ang sakyanan sa mong tungod, si Rico ug si Ate Lizzie. Mao ang sakay, nangaratol dayon ang akong mama ug mga igsuon pagdayon nila sa mong gamay nga balay. Grabe nakaatiman si mama oy. Na-starstruck siya kang Rico nga in fairness mas gwapo na sa personal. Hamis na pod kayo og panit kay gimaintain na og paderma ang skin. Pasensya na kay mo Rico ha Lizzie. Naabot mo sa mong panimay nga pobre biya kaayo mi. Matod pa sa kong papa nga halos di makatutok siyang bisita. Kusog nga gitapik ni Rico ang abaga ni Papa Edward. Ikaw ba Edward ba? Bro yung kag wa makailan nako sa una eh. Pasalamat gani ko nimo kay og wa pa ta ka maamigo pag high school. Di gyud siguro ko makasud-an og corned beef, hotdog ug tosino. Nakahinomdom pa gyud ay si Rico sa iyang kaagi. Normal baya sa mga artista nga kumusikat, mauwaw na moangkon sa ilahang kalisod nga nagian. Nag-istorya-istorya silang duha Papa Joe. Sila si Mama ug Ate Lizzie, Rico ug Papa Edward. Unya sige pod og kuha og selfie ang akong sisters ngadto kang Rico. Sa tan-aw nako, inanay og nakabawi na si Papa sa awkwardness. Kay mukatawa na siya samtang nagreminisce sa ilahang kagahapon. Mga tungang gabi nang uli silang Rico og si Ate Lizzie. Og ni-promise sila nga kung doon na po free time si Rico, manuroy daw mi sa Manila. Ilamin dadon sa mga mall og i-shopping mi ug mangaon ko mi sa restaurant. Nihatag og kwarta si Rico kang papa pero akong amahan nga taas kay pride wag yun ni dawat. Mao nga diri na lang nako gitunol ni Rico ang money nga abtik kayo ang akong kamot nga nakadawat. Of course, grasya na gud na balibaran pa. So kaniya to nakabisita silang Rico ug Ate Lizzie sa mua morg na usab ang aura ni Papa. Murag happy na siya, pala smile na. Siguro tungod kay nakabaton nag-closure ang iyang past. Usa ka adlaw niya na samtang tuwa si Papa sa farm nakiistorya si Mama nako. Christian, nako'y sekreto ha pero ato lang ni. Salig ko nimo nga di ni maabot sa uban. Matod pa sa akong mama. Siyempre maoy, secret is secret. Tubag ko pa. Paminaw nimo. Kinsa may gisilosan ni Papa nimo nitong panahon na silang high school days? Ha? Si Rico, nagsilo siya kay iya untang panguyaban si Ate Lizzie. Pero naunahan siya. Dali pa, natubag nako. Sayop, uy, matod pa ni Mama. Basta lang ato lang ni Christian ha. Family secret lang ni nato. Ang tinuod, si Lizzie ang gisilusan ni Papa nimo. Kaya iyang gusto gyud sa una, mao si Rico. Nakasabot dayon ko sabot ipasabot ni Mama. Siyempre, makarelate ko Papa Joe. Si Papa Edward, sa una kay medyo girly siya. You know what I mean Papa Joe? As in, gay siya sa una. O gusto niya kay boy, siyempre. That's why na in love siya siyang amigo nga si Rico. Pero si Rico, dito na in love sa iyang BFF nga si Lizzie. Na broken hearted si Papa. O tungod sa failure sa iyang first love, gigive up niya ang iyang ambisyon nga makahuman og eskwela. Bisan, doon na unta siya opportunity nga makapadayon siya eskwela. See, ang epekto sa love, makaguba gyud sa damgo. Moto nga niuli na lang si Papa sa bukid hangtod nga na-meet niya ang akong Mama Veronica. And the rest is history. Matod pa sa akong mama nga gisultian na daw siya ni Papa sa una. Sa una pa lang kita nga mahuyang siya pero gidawat gyapon siya ni Mama. Yes, mahuyang ang akong Papa Joe pero gusto niya nga magminyo og babae para di na daw siya makasa og madayon ang iyang pagkamahuyang. Suportado siya sa akong mama. Bahala og mahuyang siya basta di lang man laki. Ug mao na gibuhat ni Papa karon. Focus lang siya sa bukid ug sa among pamilya. Papa Joe, gisuwat ko ni nga istorya pero before na ako gipadala nanangin ko sa akong Papa. Doon ay blessings niya. Okay niya. In kaso nga na'y makapamilyar nga siya dayto. Na-realize ni Papa nga di angay kauwaw ang past tense nga usa siya kamahuyang kay tungod sa usa ka rason. Tinod nga humana ang iyang past tense, nakalabang na siya pero ang problema doon ay future tense nga coming. Ako
Ako, Papa Joe. Ako si Christian nga gipanganak nga usa ka boy pero dili boy ang akong pagbati. I guess naliwat ko sa akong papa so dawato na lang nako ang tanan kay di man ako kagustuhan pagbuot ni sa kapalaran, Papa Joe. Daghan kayong salamat sa imong pagbasa sa akong suwat tampo. Ang istorya sa past tense ni Papa Edward o ang future tense nako na si Christian sa adlaw pero Christina sa gabi. Dinin lang kutob imo magtatampo, Christian.